Magandang araw, magandang hapon po sa mga kababayan nating manonood dito sa video ni Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan, pagpanood nyo pa lang, like niya po agad itong video na ito at sana mag-subscribe doon sa mga hindi pa po subscriber dahil dito kay Coach Oli, ang balita, ang bida. So ang magiging topic po natin ngayon, una, Marcos namigay ng doghouse. Uy, grabe, no? Pet lover pala ito si Bongbong Marcos dahil concerned siya. Namigay siya ng doghouse, ng ayuda. Pangalawa po, eto, nagtandem na po ang magkapatid na Marcos para sisihin ang ibang tao doon sa kakulangan ng gobyerno. Dahil hindi nila kaya ang bagyo, tandem na sila. Sabi ko sa inyo, mga Marcos, tandem yan. Pangatlo, ang pulis patuloy pong ipinagtatanggol. Hindi po man lahat, pero may mga pulis po patuloy na ipinagtatanggol ang mga adik. Ayan. Shout out sa iyo, Marbil. Kamusta ka naman? Ayan, magandang araw po. Eto po, simula na po tayo agad. Dahil, gaya ng sabi ko, kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito po, meron akong gustong ipakita sa inyo. Eto po, Marcos, may kumakalat. Okay? Tingnan nyo pong mabuti. Ito, kalat na kalat po ito sa social media. Namigay po ng ayuda ito si Marcos. At ang kanyang ayuda ay for construction. So yung litrato po sa itaas, may mga ilang yero, may mga ilang kahoy, siguro yung nasa supot, mga pako, etc. etc. Alam mo, hindi ko alam kung maniniwala ako dito sa nakita ko sa social media dahil super kalat na po ito, no? Pero ang sa akin, I'm really hoping that this is fake news. Sana fake news ito, Marcos. Kaya nga ako magtatanong Marcos, totoo ba yan? Sana pakisagot kung yung litratong kumakalat na yan ay totoo or fake news. Tayo po ay nagtatanong lang, Marcos, Pero kung totoo po yan, abay, nakaka-insulto. Kaya nga mas gugustuhin ko, hindi ito totoo Isipin nyo, anong tingin nyo sa mga Pilipino? Anong magagawa niyan? Niwala kang pang poste. Niwala nga atang semento yan. O sige, tipirin nyo na lang muna Ito muna maibibigay namin. Tingnan nyo, anong magagawa niyan? The doghouse. Anong gusto mo? Patirahin ang mga Pilipino sa doghouse? Yung binibigyan nyo ng limos ng ayuda, gusto nyo patirahin sa doghouse? Grabe na kayong mangmata ng mga Pilipino. Kayo talaga mga elitista, hindi man lahat, pero may mga elitista lang talaga na ang tingin sa sarili, di bali magtiis kayo dyan, basta kami sa Malacanang nakatira. Di bali magtiis kayo, matulog kayo sa doghouse, basta kami sa palasyo nakatira. Marcos, kung totoo ito, napakalaking insulto na ito. Sa aking palagay, hindi ka na dapat talaga maging presidente kung ito ay may katotohanan. Palagay ko, dapat mag-resign ka na. Kaya Marcos, nagtatanong po ako, totoo ba yan? Pambihira. Hindi siya nagmamalaki may mas maganda pa yung doghouse ko dyan. Yung tinitira ng aso ko, mas maganda pa dyan. Stainless, pure stainless. Isipin mo, tingnan mo yan kung yan ay may katotohanan, hindi lantarang panggagago, pang-iinsulto sa mga Pilipino. Anong gusto mong gawin dyan sa mga yero-yero na ganyan? Di ba? Sana naman magkaroon ka man lang ng ng simpatya. Alam mo kasi ito yung sinasabi ni PRRD. Yung nakausap namin siya, no? At walang camera nun Pero ito naman ay maiko-compare nyo sa mga sinasabi ni PRRD na sa camera.
Kasi nababanggit din niya naman 'to. Ano sabi niya, ang problema dito sa mga ito, ang problema natin sa mga politiko na hindi dumaan sa hirap, wala yang alam. Hindi nila alam ang kalalagayan. Kaya nga alam mo, sinasabi nito, ay pag nagbaha, wala tayong magagawa dyan eh. Baha eh. Malakas talaga yung ulan. Yung puso ba, wala doon. Na-experience pa niya yan? Pansinin mo, yung mga politikong dumaan sa hirap, hindi man lahat ha, pero may puso eh. Gaya nila Duterte, nila Isko, at kung sino-sino pa. May puso dahil alam nila yung hirap. Ito si Marcos, ha? Eh, yun ang sinabi eh. Actually, binanat ni PRR dito kay Risa eh. Hindi ka nag-mayor. Isa po yan sa sinabi sa amin ni PRRD. Nung nakausap namin siya kasama sila Trixie, sila Ma'am Lorraine. Ano sabi niya? Hindi kasi dumaan ng mayor yung ibang mga politiko. Walang alam eh. Kasi pag kami nagdaan ka sa mayor, yung pag nagka-problema yung syudad mo, yung lugar na nasasakupan mo, ikaw ang tinatakbuhan. So yung puso mo meron eh. Ito mga katulad ni Risa. Ito hindi ko alam naman ha kung naging mayor ito si Marcos. Pero yung asta niya, di ba? Parang, Marcos? Seriously, totoo ba ito? Hayop na ba ang tingin mo sa mga Pilipino? Aso na ba ang tingin mo sa mga Pilipino? Tuta. Yan na tingin mo sa mga Pilipino, tuta. Wala sa ayos eh. Di ba? Parang hindi nag-iisip to si Marcos. Sa bagay, ikaw ba naman, lumaki sa palasyo, nakiki-party-party ka sa mga rockstar. Di ba? Ang hilig pa naman nito si Marcos sa party. Diba? Anong alam nito? Hindi ko nga alam, graduate ba ito ng college? Hindi po siya iniinsulto ko yung mga hindi graduate ng college. Pero, yung utak niya parang ano eh. Parang utak ng grade 1. Grabe. Sa mga Pilipino, matauhan na po tayo ha. Huwag tayong boto ng boto sa mga tao maganda lang ang apelyido pero wala namang alam sa pamamalakad ng bayan. Yung walang puso para sa bayan. Yung ituturing tayong aso ba naman? Huwag na tayong buboto sa mga ganun. Tuturing tayong mga tuta. Wow. Sana ito sagutin ito ni Marcos. We are really hoping that that this is fake news. Sana pakisagot to Marcos. Nagtatanong lang, totoo ba ito o fake news? Ang tingin mo ba sa mga Pilipino ay tao pa o tuta? Sana sagutin to ni Marcos. Huwag mong hayaan kung yung anak mo sasagot, yung asawa mo, yung mga kampo ni Martin ang sumagot, ikaw mismo sumagot, ikaw ang presidente, ikaw may tapang sumagot sa mga katanungan ng taong bayan. At sana sumagot agad, hindi katulad nung sasagot kayo, tapos na yung bagyo. During the bagyo, wala kayo. Hindi kayo makita. Binabaha ang buong Pilipinas, parang nagmi-meeting kayo. Ano ba dapat namin sabihin? Ano ba? Antayin yung matapos lahat. Tapos nakaisip na kayo ng sasabihin, saka kayo aariba. Kami pambira naman, Marcos. So, lagi kang huli. Konti na ang tulong mo, doghouse na ang tulong mo, huli ka pa. Pambira, eto. Puntahan naman natin itong pakinggan natin ito Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi ng kapatid niyang si Senator Amy Marcos tungkol sa pagkukulang ng pag-asa kaya maraming namatay sa bagyo. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Pag-asa ang sinisisi ni Senador Amy Marcos kaya maraming namatay sa bagyong Christine. Hindi kayo dapat magkapatid ng sisihin. maayos na naabisuhan ng pag-asa ang mga lokal na pamahalaan. Titignan mo ito mga kapatid na ito.
Ako nagtatanong, ito bang magkapatid na ito talagang pinalaking spoiled? Alam mo kasi, ang totoong leader, ito mapapansin mo, this is the biggest difference. Anong pinagkaiba ng leader sa boss? Ang leader, they always take the blame. Ang boss, they always take the credit. Ang leader, laging nangunguna. Ang boss, laging may sinisising iba. Ang leader, walang pakialam sa public opinion. Ang boss, kailangan siya lagi ang bida. Sisihin lahat except siya. Lahat mali, ako tama. Yan ang boss. Ang leader, hindi. Ang leader, nakatingin sa influence. Influence niya. Kaya pag may nangyaring masama sa grupo, he will always take the blame. Anong sasabihin ng leader? Dapat may ganitong ginawa ko. Nagka-leche-leche tuloy. Kasalanan ko eh. Sa susunod, pagbubutihin ko. Pagpalpakang nangyari. Pag maganda ang nangyari, hindi. Hindi ako dapat pasalamatan nyo. Sila yung nagtrabaho. Nakita nyo? Ang difference, night and day ng isang leader at isang boss. Etong magkapatid na Marcos, ang asta nito, boss. Bossing. Laki sa layaw eh. Jeprox. Laki sa yaman eh. Hindi nila Alam mo, totoong leader, makinig po tayo mabuti. Sana makinig din ang mga Marcos. Kayo mga bashers, makinig din kayo. Ang totoong leader, they take the responsibilities. Bakit? Kasi siya nga ginagamit niya yung influence niya para tulungan. Makatulong. Hindi ang boss. Ginagamit ang posisyon para iangat ang sarili, ilubog lahat. Kaya pansinin niyo, ang leader, ang isang grupo, ang isang kumpanya, ang mga politiko na pinangungunahan ng leader nag-aasenso. Bakit? They always take the responsibilities. They don't go to excuses. Ang problema, pagka-boss, they will always find someone to blame. They will always find an excuse. They will blame others except themselves. Lahat mali, kami tama. Yan ang mga Marcos. Tingnan nyo to. Nagtandem pa yung magkapatid. Sa lakas ng ulang dala ng bagyo, kung nasabihan lang daw sana agad na ilikas din agad ang mga residente. Dagdag pa ng senadora, may sapat na pondo naman, pero bakit tuwing may bagyo ay kulang ang mga... Kaya ako, I really don't respect yung mga boss. Ako tinitingnan ko isang tao pagka pinangungunahan kami. Halimbawa, ano ba ito? Boss ba ito? Leader ba ito? Lagi kong tinitingnan eh. Boss ba ito? Leader ba ito? Pagka-bossy, dumidistansya na ako. Kasi wala kang gagawing mabuti. Siya lang ang tama. Pag leader, dinidikitan ko. Bakit? Ang dami kong matututunan. Yan ang leader. Tingnan mo ito. Sinisi nyo yung baha. Pambihira kayo eh. Bilyon ng flood control. Sinisisi nyo ang pag-asa. Kaya may abiso, kasi sinasabi nila may abiso. Hindi daw nag-aabiso ng maaga ang pag-asa. Hindi ko po pinagtatanggol ang pag-asa, may pagkakamali din sila doon. Pero kung ganyan tayo ng ganyan, always blaming others. Hindi. Kasi mag-abiso man ang pag-asa or hindi, kung yung bilyong-bilyong pera sa flood control projects ay nagamit ng tama, edi walang baha. Walang mamamatay. Kung meron mang masasaktan or mamamatay, iilan.
Hindi tayo mamomroblema ng ganito. Ganun dapat ang approach. Hindi i-blame mo yung Pag-asa. I-blame mo ano yung pagkukulang mo and then turuan mo yung Pag-asa o sa susunod, mag-announce kayo na maayos. Pero hindi, aayusin na namin to. Hindi dapat nagkakabaha eh. Sayang ang bilyong-bilyong pera na ginagamit. Nakita nyo yung mga kumakalat sa social media? Yung tulay, walang laman, ampaw sa madaling salita. Parang yung mga leader natin na puro salita, kulang sa gawa, mga ampaw. Walang laman yung loob, utak. O matalino man, yung kanilang ginagawa, wala ding kwenta. Yan po ang flood control projects nyo. Ampaw. Walang laman. Dapat, being a leader, you show them how. You don't tell them how. Yun po ang boss eh. Sabi ka ng sabi. Bigay ka ng example. Ano example? Kailangan ba siya ang pumunta ron at siya mag-announce? Hindi. Ibig ko sabihin, leadership by example. Ito yung bilyong project, kinuha namin. Ito nangyari, kita mo, epektibo. The leadership by example ka na. Hindi ka ngayon hanap ng hanap. Sino sisisihin natin? Kontakin mo yung mga secretary, yung mga political advisor natin. Kanino natin sisisi? Ganon yung ginawa nitong magkapatid na ito eh. Piso. Nadagdagan pa nga raw ang budget ng Pag-asa para sa 2025. Pare-parehas naman kayo nadagdagan ng budget. Huwag na tayo maglokohan. Nadagdagan ng budget ng Pag-asa. Nadagdagan din ng budget ng flood control eh. 5. Kaya dapat hindi na raw maulit ang mga ganitong sitwasyon. Sinigundahan naman si Senador Aimee ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Inunsinti pa, ano sasabihin ng mga Marcos? Di ba? Di ngayon litaw na litaw si Aimee Marcos. Mapuri siya ng puri sa Duterte, tas tanggol naman siya sa kapatid niya. Dilitaw. Anong totoong kulay niyan si Aimee? Boboto niyo pa ba? Nabudol na nga kayo ng kapatid, boboto nyo pa si Aimee. Kaya nga nung naglalabasan yung pagkalat ng droga, hindi niya kinall out yung kapatid niya magpa-drug test. Hindi naman sa pinagbintangan natin si Marcos. Kaya lang kasi may mga balita about drug use ni Marcos. Di sana patunay. Sana bilang kapatid, bilang ate, sinabi mo, ading. Ading po sa Ilocano parang nakakabatang kapatid, no? Yun ang aking pagkakaintindi. Ading! Once and for all, tapusin na natin to. Kung di naniniwala siya, total di ka naman talaga adik, magpa-drug test ka na, ba't ba tinatakbuhan mo yung ano na yan? Hindi kinall out ni ate, ni Aimee si Marcos. Kaya alam mo, wala akong believe sa salita niya itong si Aimee. Dahil nung dikdikan, dikit ng dikit kay Sara, sinabi pa niyang best friend niya si BP Sara. Wala din naman. Hindi mo naman kinall out yung kapatid mo. Di ba? Kung walang kinakatukutan yung kapatid mo, di sana nagpa-drug test kayo. Sana pati mga ako okay lang sa akin. Lahat ng political bloggers, magpa-drug test tayo. Bakit ba? Di ba? Ikaw wala kang kinakatakutan eh. Ito si Marcos, kinonsinti pa. Ano mangyayari dito pag papangungunahan tayo ng Marcos? Presidente Marcos, Senator Marcos, Speaker, Pinsan, Romualdez. Ano mangyayari sa atin yan? Kampihan. Nakita na natin yung problema. Nagkampihan pa. Utos ng Pangulo sa Pag-asa, pagbutihin pa ang kanilang warning system para makapagbigay ng napapanahong babala sa mga tao. Bukod sa Pag-asa, nagbilin din si PBBM sa Kayong umayos. We want result, not excuses. Gusto namin makita sa
ang nangyari sa flood control projects nyo? Ba't hindi na-control ang baha? Resulta po, hindi excuses. Ang ahensya na unti-untiin ang paglalabas ng tubig sa dam para hindi lumubog sa baha ang mga nasa mababang lugar. Gayon din ang pagpapaganda ng infrastruktura. Naatasan ko na siguruhin ng DPWH na hindi lang ito matatapos sa inaasahang oras, kundi matibay. Atasan mo sarili mo, ilabas nyo yung resulta ng flood control project. At kalidad din. Sa tala ng NDRRMC, halos 150 ang nasawi sa magkasunod na bagyong Christine at Leon. Ano yun? Ang daming namatay. So magtitiis na lang. Ito, may bago na naman fact checker. May parating na naman bagyo. Ano sasabihin ni Marcos? Na overwhelmed na naman kami. Overwhelmed na naman. Wala tayong magagawa dyan. Mamatay na lang kayo lahat. Kasi na-overwhelm tayo. Kanina, nagdeklara si PBBM ng National Day of Mourning. Nagbabalita mula sa frontline. Yan lang ang alam niya. Pag-declare ng kung ano-anong araw. Oh. Until when? Tiis kayo. Kasi may parating na namang bagyo. So after a buwan-buwan. Sige. Ha? Buwan-buwan. Magtiis tayo, ganon. Palpak ito si Marcos. So, next topic tayo. Ng Philippine National Police, si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kaugnay sa sinabi nito sa isang interview na hindi maituturing na adik ang ilang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi din ito naman si Ma'am Fajardo. Depensahan ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga gumagamit ng illegal na droga. Sa halip, sinabi ni Chief PNP na dapat na ituring ang mga itong biktima at hindi sospek. Some of them. Hindi suspect, sila'y biktima. Yes, biktima pa rin sila, pero yes, suspect pa rin. Kasi alam mo, these people are the same people. Kasi pinagtanggol niya pa yung kanyang chief, pinagtanggol niya yung kanyang sinabi ng kanyang chief, no? Siyempre, medyo naunawa ako pagtatanggol mo baka makarinig ka, bossing mo yan di ba? Baka mami suspending ka diyan, tanggalin ka diyan spokesperson, hindi na-demote ka. Pagtanggol mo na lang. Kaya lang kasi kung ganyan tayo ng ganyan, asa ng yagballs, asa ng tapang. Di ba? Alam nating mali pinagtatanggol natin. These are the same people na sinabi wala daw nasaktan sa KOJC. These are the same people na sinabi, wala daw tear gas sa KOJC. Ito yung the same people na niwala kay Marcos na walang armas na pinasok sa KOJC. So you expect us to believe? Kasi nililihis niya diba? Iba raw ang konteksto. Pag-usapan natin iba raw yung konteksto. Hindi raw pinagtanggol ni Marbil ang mga adik. Hindi raw kinukonsinti ni Marbil ang mga adik. Yan po ang punto ni Fajardo. Pakinggan natin. In fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila Hindi, kasi ang dami nyo rin nahuhuli. Di ba may nahuli pa nga si Abalos tsaka si Marcos? Di ba dyan sa checkpoint? Wala na, patay na yung balita. Biggest drug hole. Patay na yung balita hindi na makita yung driver. Diba? May nahuhuli kayo, yes. Nasaan sila? Yan ang tanong ng taong bayan. Asan na yung driver? Nawawala nga, hindi nga nyo binabalita. Yung araw-araw, nung nahuli yung drug hole na yon, biggest drug hole, recording drug hole sa buong nangyari sa Pilipinas. Tas walang balita. Ha? Hindi kayo nagtataka? Tapos pababa ng pababa. Ganito raw yung dami nung nahuli na droga, tapos pababa ng pababa. Maniniwala pa ba ang taong bayan? You cannot blame the people.
Yung sinasabi niya, meron din naman daw silang nahuli. Yan yung mga kwento nyo. The drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Sinabi pa ni Kaya sabi niya, yung mga nahuhuli nila ay para lang ma-extend kasi per ora. Yan yung konteksto nung sinasabi ni Fajardo at ni Marbil na per ora sila. Okay? So, hindi dapat ituring na adik. Ituring itong biktima. Ulitin ko, dahil sabi niya, merong economic side ito. So, ang ibig sabihin, unawain natin kasi may economic side. Trabaho nila yan eh. Parang ganun. Kailangan nilang kumita nang sila ay merong maiuwing sapat na pamumuhay ng kanilang pamilya. So, hindi adik yan. Biktima. Yun po ang konteksto nung sinasabi nitong si Fajardo. Teka muna, mali pa rin. Hindi dapat magsasalita on national TV, yung bossing mo, yung chief mo na si Marbil, ng ganyan. Kasi nagbibigay ng masamang signal sa mga adik. Sa mga drivers, specifically yung sinasabi mo to extend the hours. Di ba? Kukuha ka ng lisensya, may drug test. Ibig sabihin, hindi ka dapat humahawak ng mulubela kung adik ka. Yung mga salitang ganyan, hindi galing dapat sa pulis. All the more, hindi galing dapat sa chief of police. Bawal magmaneho ang adik. Ngayon, ayaw mong tawaging adik. Bawal magmaneho ang biktima ng droga na nakadroga. Bottom line, nakadroga. Yung nakainom nga, bawal sa inyo eh. Huhulihin nyo. Yung nakadroga pa, ay sasabihin nyo mag-i-excuses yung mga bashers, yung mga panatiko ni Marcos. Eh, iba naman kasi inom. Kasi downers yun, makakatulog ka, mahihina. Ang droga, ang shabu, gising ka, alerto ka. See? Pag ganyan na excuses mo, chances are addict ka na. Why? Kasi wala namang addict na umamin ng kanilang pagkakamali. Habang tumitira yan, they will find an excuse. Gaya ni Marcos. Hindi sa addict ha. Gaya ni Marcos, na instead harapin yung problema ng baha, ano sasabihin niya? Kasalanan ng Pag-asa. Ano sinabi nila magkapatid? Kasi itong Pag-asa, na-overwhelm lang tayo. Excuses. Di ba? Makakita ka ba ng adik? Hindi ako dapat ng droga, magmamaneho ko eh. Or, hindi, kailangan ko to. Kayo ba magpapakain sa pamilya ko? Hindi naman kayo eh. Paano kung di ako makapag-drive? Kayo ba papasahod sa akin? See? Excuses. You connect. Ang adik mahilig sa excuses. Tandaan nyo yan. Hindi ganyan dapat ang statement ng Chief of Police. Iisipin mo, instead na inamin niya may pagkakamali siya, na misunderstood nyo ko, pero mali, sorry. Dapat eto sinabi ko. Kumuha pa ng spokesperson para ipagtanggol siya. This is the kind of leadership we have. Ganyan ang style ni Marcos eh. Same thing si Marbil, ganyan din ang style. Di ba? Saan tayo tutungo nito? Puro tayo excuses. Brigadier General Fajardo na dapat ding tignan ang economic side sa paglaban sa illegal na droga at hindi lamang law enforcement perspective. Gusto mong Yun ang nakakaasar. Yung economic side. extend ng iyong working hours,
Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. So ito lang po yung konteksto. Dagdag pa Oh, so are you telling us, ma'am, are you telling us, pag driver ka, konduktor ka, allowed na kayo magdroga? Kasi yun yung konteksto sinasabi mo, yung economic side. Kailangan natin to mga drivers, kailangan makapag-konduktor, makabiyahe sila ng bus. So are you telling these people, okay na mag-drugs basta driver ka at saka konduktor? Are you hearing yourself? Naditinig mo ba sarili mo, ma'am? Bilang spokesperson ng pulis, may galiwaw. Ano nangyayari sa Pilipinas? ni Brigadier General Fajardo, kailangan ng whole nation approach sa paglaban sa ipinagbabawal na gamot. Kaya nga hindi na lamang po tayo sa reduction program nagko-concentrate. Yung ating demand reduction program is also given equal emphasis to address na hindi ito addiction na pagka na-identify ka ay sinasabi nga nila that would result na may mga killings doon sa mga police operation. They deserve. Hindi ako, ma'am, tingin ko sa inyo ha. Kasi alam nyo yung ginagawa ninyo, binibaby nyo mga adik. Kaya lumalakas ang loob eh. Pansinin nyo yung panahon ni Duterte tsaka yung panahon ngayon. Ang adik takot dati. Ngayon, panay ang tanggol nyo eh. Yes, oo, biktima yan. Unawain natin. Pero yung magsasabihin yung ganyan no national TV, halimbawa yung adik nakikinig, oo nga naman. Hindi ma'am, yung nakatik, hindi ba mainitin ang ulo niyan? Yung sinasabi nyo, hindi naman magre-resulta sa pagpatay. Hello, ang dami na, hindi kami pinanganak kahapon and I'm sure hindi ka rin pinanganak kahapon. Ang daming patayan dahil adik. So, sige, di ilagay nyo na. Pwede kang nakadroga pag bus driver ka at konduktor ka. Yun. Mahirap po yun kasi mainit ang ulo ng mga nakadroga. Hindi lang alerto yan ha. Mayayabang yan. Pulis kayo, alam mo yan. May mga experience kayo sa nakatira ng sabu. Mga war freak yan. Yang yabang yung pagiging war freak, pahawakin mo ng manubela na ilan ng pasahero. Nilalagay nyo sa alanganin. Nilalagay nyo sa kamatayan ng mga pasahero. Pag may nangamatay na mga pasahero dyan, nasa kamay nyo dugo, ma'am. Mahirap po yung ganyan. Huwag naman po ganun. Second chance also. Kasi nga, baka some of them hindi naman talaga addict. Sa isang Hindi, walang problema sa second chance eh. Lahat naman tayo may pagkakamali. Di ba? Hindi tayo sa nagmamalinis. Although hindi ako nakapag-trick ng drugs kahit once. Not even once. Let me just be clear on that. Pero lahat tayo may pagkakamali sa buhay. So dapat may second chance. Tama ka dun. Di ba? Pahardo. Ma'am Pahardo. Pero yung second chance na yun, ibig sabihin, bigyan mo silang pag-asa. Turuan mo. Ito dapat gawin nyo para hindi kayo inaantok. Ma'am, ang daming Starbucks. Ayaw mo yung Starbucks, may 7-Eleven, magkape. Kailangan talaga sabu. Sabu-sabu. Ano ang cocaine? Pwede na rin. Pwede na ang cocaine sa politiko? Hindi, nagtatanong lang tayo. Kasi nagko-compromise na eh. Hindi, tanong lang po yun. Ang daming paraan, ma'am. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Pambira, Red Bull lang, gising yan eh. Naman, naglulukuhan naman tayo.
interview, sinabi ni Chief PNP na ilan sa mga nahuhuli ng mga pulis sa Ito naman si Marbil, dapat pinagsabihan niya na yun eh. Eh, sinasabi ko, dinidiscuss ko kanina, being a leader and being a boss. Dapat yan, antimano, nag-admit na siya ng pagkakamali niya. It's my fault. Na-misunderstood ako, but still it's my fault. Hindi. Hinayaan niya pang pagtanggol siya ng babae. Ginusto man niya yun or hindi, dapat, kinall out niya. Wag muna. Ako na to, akin na to. Ako na, mali. Yan ang leader. operasyon ay minsan lamang gumamit ng iligal na droga dahil nais na tumagal sa oras ng trabaho. Mia Alonso, UNTV News and Ginamit pa. Ang sabi niya, yung iba naman daw kasi, sabi ni lagay natin, sabi niya, ni Marbil, yung iba naman kasi isang beses lang gumamit. Galing sa'yo, naniwala ka doon? Halimbawa, nahuli mo isang adik, ano sasabihin niya? Hindi, taon na ako nagdadroga. Taon na akong nagdadrive, nagdodroga ako parati. Ano sasabihin niyan? Siyempre, first time. Ngayon lang. Naman parang wala kayong intelligence. Pulis kayo, alam mo naman yun. Meron ba nga amin? May kayo ba? Sa mga manonood nito, maniniwala ba kayo na yung mga tinutukoy nilang bus drivers saka mga konduktor ay first time magtitake? Tas nahuli agad? Marbil naman. Hindi mo masisisi ang taong bayan kung bakit ang tingin sa'yo parang sinungaling. Hindi sila talaga maniniwala dyan sa pinagsasabi mo. Kalokohan yan. Pambira, oh. Ay. Anong nangyayari sa atin? Tayo'y napapamunuan ng puro boss, hindi leaders. Huwag po kakalimutan, sa mga hindi pa po, subscribe kayo kay Coach Oli at Banateros, ang programa namin sa SMNI, Monday to Friday, 8 p.m. Subaybayan niyo po kami mamaya. Okay? Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone. Coach Oli po.